Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, las 9:07 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gid sa Maasim watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the Department of I am Health. again standing up. Mapiktahan ang ila freedom of expression. Sa Office of Civil Defense naman po, balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, syudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Di gaban gabahin sang kalibutan nagahatag kami sang katahuran. Mayong aga, good morning sa inyong tanan. Mga biyan, welcome sa isa naman kedisyon sang pagpangalagad sang programa Balita, Issue kag Iban Pa. Adlaw na karong kita sang Martes, Abril 28, tuig 2026. Kabiyan ini ang ika-apat kag katapusan nga Martes karon nga bulan sa Abril tuig 2026. Sa kinahanglan mga ikupo ninyo tubtob alas 9:55 subong iyang aga. Ako ang inyo alaga JP Herbas. Sa aton mga sukitag palamati all over Western Visayas, sa aton mga kauturan sa probinsya sa Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo kag Subong sa aton mga tagpalamati gikan sa probinsya sang Negros Occidental. Maayad-ayad nga aga sa inyong taran. Inatamyaw taman sa isa ka ayad nga aga tanan nga mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad na nagaupod sa aton sining nga pagpakalagad pinaagi online. Mabiyan ang panatuntunan, balita, issue kag iban pa inyo mabatian live sa 585 kHz sa lisuan sang inyong radyo. Subong man sa aton nga official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Sa mga wala pa nagka-follow, like and share sa amon sining nga Facebook page, pangitaalang kami at Radyo Pilipinas Iloilo. Makita nyo dira ang mga nanuhay-tuhay nga mga balita nga ginubra sa ang aton sining nga mga kopdanan kag subong man nanuhay-tuhay nga programa sang aton nga waragwagan. Kag kung na ma-miss ninyo ang mga episodes sang Radyo Pilipinas Iloilo, saranggid ini nga masaksihan o kung matanaw sang makapila ka beses, inaagi naman sa aton nga YouTube account. Magbisita lang sa aton nga YouTube channel, ang Radyo Pilipinas Iloilo. Alas 9:10 na sa aga. Sa aton nga pagpakalagad subong aga mga biyan, mangingkopod naton ang alkalde sang Banwasang Tubungan. Bantayan, sige lamang madugay ang interview with Mayor Kito Taksagon, ang alkalde sang Banwasang Tubungan, angot sa ila sini ika-25 nga Tubong-Tubong Festival kag 80th year of emancipation. Ano pala ang importansya sa pagsaulog sa sini nga kapistahan, ilabi na para sa ila sini nga mga pumuluyo, kag ano pala ang mga aktibidad nga ginapreparar para karon nga tuig.
Inang bantayan naton mga biyan sa aton nga pangalagad sumuyang nga adlaw sang Martes. Samtang istoryahan taman mga biyan ang tuhoy sa nagapag-on pagid nga ekonomiya sang Western Visayas. Sining karon lang mga biyan ginanunsyo sa Philippine Statistics Authority kon PSA nga ang Western Visayas ang may pinakamadasig nga pagsaka sang ekonomiya sa bugos nga pungsod sang tuig 2025. Nagsanyog pang ekonomiya sa Western Visayas ang 2025 sang 6.4% with a value of 683.44 billion pesos. Kasunod siniliwat nga naangkon sang rehiyon mga biyan ang fastest growing economy label sa tanan nga rehiyon sa bugos nga Pilipinas. Sunod kay Philippine Statistics Authority kon PSA Regional Director ni Lida Amular, ini ang mas mataas sa growth rate nga nabalhag sa rehiyon sang 2024 nga nagdangat lang sa 4.4%. Dugang pa ni Amular, nagsaka man ang economic performance ang tatlo ka major industry. Nagdangat sa 9.5% ang ginsaka sang agriculture, forestry and fishing, 4.3% ang ginsanyog sang industry, kag 6.3% ang ginsaka sang services. Samtang nalapawan sang Western Visayas ang projected economic growth rate sini sang 2025. Sunod kay DepDev o kon Department of Economy, Planning and Development Regional Director Engineer Arasio Casing Jr., mas mataas ang 6.4% nga actual economic growth rate sang rehiyon kung ikumpara sa 5% to 5.5% nga ginapananaw nga economic growth sa among nga tuig. Ginpanginbulahan ni Casing ang nangin mabaskog nga ekonomiya sa rehiyon sa piyak sa mga global uncertainties kag domestic adjustment. Hindayaw man ni Director Casing ang marubo nga unemployment rate sa rehiyon kag parayon nga pagpabaskog sa agrikultura, turismo, human health and social services kag public administration. Nagalawom si Casing nga mapadayon ang tanan nga mga pagtiwa agud mapadayon man ang pagsanyog sang ekonomiya sang rehiyon. So congratulations kita sa aton sining nga mga nanuhay-tuhay nga stakeholders sa pagbulig tibong sang aton nga ekonomiya, giving us the record mga biyan of having the highest growth rate sa bugos nga pungsod sang tuig 2025. Kung mapag-on ang aton sining ekonomiya, ini nagakahulugan man sa nga mas mapag-on nga mga nanuhay-tuhay nga serbisyo para sa tanan nga mga Pilipino. And we look forward mga biyan nga through this efforts ang aton sining nga mga government agencies, private sector, madamo pagid ang mag-invest diri sa aton nga rehiyon, madamo pagid ang magalagaw, madamo pagid ang magapamakal, para madamo pagid ang mahatagan man sang trabaho kag palangabuyan. And we look forward that this would translate sa pagtibawas man sang madamo nga pamilya halin sa kapigaduhon. So may tiyempo kita later on mga biyan, istoryahan tangining mga pahayag coming from PSA and DepDev Region 6 tuhoy sa mabaskog nga ekonomiya sa Western Visayas at 6.4%, the highest economic growth rate in the entire Philippines. Mag-check ana kita mga biyan sang latest updates sa lakat sang panahon. Let's check with Pag-asa Iloilo ang mangin panyempo sa mga adlaw sang Martes. We'll know sa nagligad gamay adlaw mga biyan no, nangin mataas ang heat index diri sa Western Visayas, particularly sa area sang Dumangas kag diri sa syudad sang Iloilo.
Let's check mga biyan kung kamusta mangin panyempo sa mga adlaw sa Martes. Anong posibilidad nga maka-experience man kita sang pag-ulan subong iyang adlaw. Kay kahapon, no, grabe ang galom, pero wala gid nagtupa ang ulan except for some areas in the province of Iloilo kag subong man sa mga neighboring communities diri sa Western Visayas. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:17 sa aga. Sige hapon, nagapamati ka mo sa pagbangalagad sa programa Balita, Issue, kag iban pa. Check natin mga biyada ang koneksyon natin sa Pag-asa Iloilo sa mga adlaw. Mustahon naton ang ila sining monitoring kag ang parugyan sa aton sining mga kauturan, especially nga ti sa subong, no, madamo sa mga nagalain ang pamatyag bangod sang tuman nga kainit dala sa nga mapaang panyempo. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:18 na sa aga. Kaupo daton sa piyak nga linya to give us the latest update from Pag-asa. We have Ma'am Leonor Silvestre. Ma'am Leonor, good morning. Hi, hello, good morning. Muna ang ating latest weather update para sa subong nga adlaw sa Tuesday, April 28, 2026. Easterly sa nag-aapekto sa bilog nga pungsod. Dili naman sa Western Visayas, ang generally fair weather kita, pero wala man natin ginadula ang mga posibilidad sa mga isolated mga pag-ulan pangalatog panag-oob na binigid sa hapon pagkakapikon tugas ng easterly. Makasarangan naman ang hangin natin na maghahalin sa direksyon northeast nga magadalasang makasarangan ng pagbalod ng aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 25 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw na butla kag ng alas 5:33 kag ng aga kag mga tunod ini alas 6:02 karon sa hapon. Kag ang ating forecasted maximum heat index para karon nga adlaw ay posible magalap po at 41 degrees Celsius. Kag muna ang ating latest weather update, halindris may hindi sa WRN station. Ako si Lina Silvestre, madamo nga. Salamat. Ma'am Leonor, kamusta naman ma'am ang actual highest heat index nga na-record kahapon? Nalapawan bala o kung nalabot kid bala ang gin-forecast nga heat index kahapon? Yes sir, aton nga heat index nga na-record sa kahapon sir ay parehas man sa aton nga forecasted nga heat index which is 43 degrees Celsius. And for tomorrow, ma'am, may arak kita bala sa data na kung pila ang posible nga heat index diri sa syudad sang Iloilo at the same time sa Banwa sang Dumangas? Yes sir, may arak kita 2-day forecast. So sa Docaron kag sa Buwas same nga 41 degrees Celsius sir ang forecasted nga maximum heat index nga pwede nga posible natin ma-experience. I see. For Dumangas ya ma'am, kamusta ang heat index? Kasi iniiya do mas mataas-taas pagid ini kumpara sa syudad sang Iloilo. Sa may Dumangas sir, naman sir, same man sa aton diri sir sa Iloilo nga 41 degrees Celsius sir. I see. Ma'am, lastly, no, sa maabot nga Biyernes, you are expecting sa pila ka mga kultura naton nga magalagaw-lagaw kay di long weekend considering ang Biyernes holiday, Labor Day. Kamusta ang gina-forecast naton nga panyempo sa adlaw sang Biyernes and leading towards the weekend? Ano man sir, generally fair weather man sir, pero may mga possibility lang sa mga isolated mga pag-ulan sir sa labi na sa hapon kagabi sir, especially sa mga mountainous areas sir. Ayun, Ma'am Leonor, for your time and information nga hatag sa Radyo Pilipinas, madamo nga salamat kag padayon. Welcome sir. There you have it, Ma'am Leonor Silvestre sang Pag-asa Iloilo. Alas 9:21 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.
Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:21 sa aga. As mentioned earlier mga biyan, mangingkaw po natin sa aton nga pagpakalagad subong nga aga ang mga opisyal sang banwa sang tubungan para hibaluon ang ila siling nga mga aktibidad kag subong man mga pagpanghanda para sa 25th year sang Tubong-Tubong Festival. It's our honor nga makaupod subong iya nga aga ang alkalde mismo sang ila sining banwa, si Mayor Kito Taksagon. Kag subong man kaupod niya ang ila sining Tourism Officer Designate, si Ma'am Marlene Tagudar. Mayor Taksagon and Ma'am Marlene, maayong agagid and welcome sa pagpangalagad sa programa Balita Issue Kagiban pa. Okay, so good morning Gid sa tanan and mas sindi sa inyo dira kag sa bugos nga tugluyo nga monitor sa atong broadcast. Ayun. Mayor, foremost, kamusta ang panyempo nyo dira sa buong sa banwa sang tubungan? Sa subong nga inuras kag sa pila na ka mga nag-supler kita sa tuman nga kainit sa panahon diri sa banwa sa tubong. Although the same temperature and atmosphere gid diri sa syudad sang Iloilo. Mayor, luyag naton may baluan ng inyo sining mga pagpanghanda kag subong man ang significance sang Tubong-Tubong Festival. Sa mga first time mabatian ang Tubong-Tubong Festival, ano bala ini kag ano ang significance sang pagsaulog sang inyong kapistahan? Okay. Ang Tubong-Tubong Festival umpisa sa tong tuig 2002 kag formal nga pagsilibrar kag formal nga pagsiparar sang Baryo Tin-an alin sa banwa sang Gimbal na karon ginatawag na nga banwa sang Tubungan. Amo na ang umpisahan sa atong ginatawag nga Tubong-Tubong Festival. Yes, Mayor, aside from the Tubong-Tubong Festival, kung hindi ko magsila, you're also celebrating the 88th year of emancipation sa inyo sining banwa. May ara bala, Mayor, sang distinction between the two festivals and this another celebration which is the 88th emancipation sa inyong banwa? Okay. Ang ina nga mga aktibidades dihon naton sa isa lang ka okasyon, no, para nga matingob naton kag base sa lahi, no, unang matawag nga isa ka banwa, isa ka lugar may ginhalinan nga numero sa tao na naga-istar diri, no. Ang mga nauna nga mga naga-istar diri naghalin sa Gimbal, Leon, Ibaras, Tibawan, kag iban pa kaiping nga mga kabanuhanan kag ginahanduraw na tunina, no, sa palabuton nga Mayo 1. And of course tingog naton dira ang kahiwatan para man maintindihan sa aton tumuyo kag mapreserbar naton ang tawag nga kultura, tradisyon kag ang istorya ginhalinan sa aton banwa. And speaking of istorya, Mayor, pwede mo bala kita ma-refresh ano bala ang istorya sa likod sang Tubong-Tubong Festival? Why it was named Tubong-Tubong and ano bala ang papel sang tubong sa inyo sining lokal nga tradisyon? Okay. So, ang amon iyang banwa nadihon ina sa ginatawag na pagtubong. O tambalon, naga-chip-in, no? Ang tagsa ka mga pumuluyo para nga matigayon, nga mabilog ang amon ni banwa. So sa namba ko nakaina, no, duna iya sa amon ang pagpulig kag ang pagpatigayon sa nakaigo nga contribution para nga maplastar kag madihon ang amon nga pinalangga nga banwang Tubungan.
Kanami matian nga sa likod sang kadalagan sang banwa sang tubungan ang bayanihan nga nagapabilin nga buhi sa tagsa ka pumuluyo sang inyo sini nga banwa, Mayor. Mayor, considering that this is the 25th year, no, ika-25 na katuig ka siyempre sa mga masami sa mga selebrasyon, do highlight ko na lain nga preparasyon ang ginaobra basta ika-25 nga tuig. Kamusta so far, Mayor, ang inyong preparasyon para sa sining duha ka kahiwatan sa mga tuig? Actually, ang amon yang pagplano, halit pa inat sa nagligad nga January, no? Sige-sige ina nga pagplano, and of course, supposed to be, may ara kami napulo kaadlaw, no? Nga aktibidades, supposed to be. But then, tungod sining krisis, sa Middle East, gintinguhaan man naton tani, no, nga maplastar mapaayo ang aton na celebration considering nga ika-25th year na celebration sa aton tumong festival. However, bangod sa mga na eksperyensyahan nato nga pagtaas sa presyo sa langis kag iban pagit yung mga balalaklon, nakubrama kami sa austerity mission para at least mapreserbahan man ang iba nga pundo kag magamit pa naton kag mangin continuous ang operation sa aton munisipyo. Hindi man pwede nga ibongga naton ang aton selebrasyon kag base maabot ang punto nga why na sa inugtukong sa aton nga mga ambulansya, sa aton mga patrol cars, sa aton mga fire trucks. That is why nga naghimo makita sang tikang nga mabuhinan ang gastos ng banwa. However, pero mapatigayon gyapon nato ng atong selebrasyon kiti ara na ng plano, as what I said, no, na since January 1, January, nag-start na kami sa planning, and sa payansin na nagdihon man kita sa mga naglain-lain nga working committees para mapasiguro nga maging successful ang aton nga kahiwatan. Ining duha ka selebrasyon, ang pagsiparar ika-88 ang pagsiparar sa banwa sa Kimbal sa banwa sa Tubungan, and ika-25 na tungtungong festival na ginahiwat sa banwa. I see. Mayor, just to emphasize lang, no, from the original 10 days nga kalawigon sang selebrasyon, this year celebration pila na lang kaadlaw bangod sang sining epekto sang krisis didto sa Middle East? May ara kami nga 3 kaadlaw nga selebrasyon. And tomorrow may ara kami nga opening program na mo, opening salvo. Kag sa gabi may ara kami search for mismo tubong festival. And pagkasunod may mga aktibidades pagid kami until sa atong highlight sa May 1. I see. So Mayor, from the original 10 naging 3, no, for guidance lang sa aton sining nga mga kauturan kati gusto man nila tani mahibaluan kung ano ang mga original gid nga plano nga ginpreparar sa inyong banwa, but sad to say, no, wala na materialize for this year bangod sang sining pagtaas ang presyo sa produktong petrolyo. Ano kung tani, Mayor, ang mga aktibidad nga ginakabig naton importante pero for the sake of emergency measures naton, temporaryo naton nga ginpaiway ini karong nga tuig? May ara kita partisipasyon, no, kutani may ikatubong gid ang kada sektor sa aton nga banwa, just like for example sa aton nga mga OFW, no, may adlaw tan sila nga ibutangan sa ilaman nga activity, may iyaman sa aton nga mga business sector, may iyaman sa aton nga mga venue uniforms, sa aton nga PNP, Philippine Army kag PFP. May ilaman tani sila nga mga specific activity nga igatubong, no, para sa ikayon sa napulo ka adlaw nga aktibidades. Pero ang nang ginhambal naton na trim down siya sa 3 ka adlaw. Kag ang nabilin lang gid, no, sa 3 ka adlaw ang mga importante gid, just like for example ang aton nga Caravan of Government Services. Butang balon, importante siya kay gina-invite naton ang tanan nga mga national government agency, ang aton nga mga companies, at the same time may ara kita nga job fair, no? So butang balon ang mga ahensya sa gobyerno halin sa nasyonal makadto diri sa amon banwa kag diri nila ihatag ang mga serbisyo makinahanglan sa amon
Pumuloyo. No? So, amo na ang nabilin sa amon, and of course may ginasaulog mo kaming adlaw sa mangunguma parte sa agrikultura kag ang aton nga mga search, no, amo na ang pinaka-importante nga nabilin sa aton para nga mapatigayon naton ang selebrasyon kag ang highlight naton amo ang aton nga dance drama competition. Kung sa diin sa payan nga duwa lang ini sila ka competing group, pero ang aton niya punto, no, hindi man niya na iya padamo-damo kung pila iya ka competing group, but then ang aton niya gusto na i-showcase amo nang ginahambal naton niya ang kultura, ang tradisyon kag ang pagpati, no, kag na-incorporate ra ang kung paano bala nangin banwa ang banwa sa tubungan. So amo ina ang pinaka-importante nga bagay para sa aton. At least diya magapabilin nga buhi. Kag ang mensahe napalapot naton sa aton mga pumuluyo, kag particularmente sa mga kabataan nga nagasunod sa aton. Mayor, let's itemize ang pila ka mga aktibidad nga inyong gin-mention. Una kita, Mayor, sa sining tubong dance competition or the dance drama nga imo sining gin-mention. Original, Mayor, duha lang gid man ini ang magapasakop kung tani sa mga tuig or naapektuhan man ini sa pagtaas ang presyo sa produktong petrol. The reason nga from the original number nang induha na lang. Actually, ang original number nga naga-participate sa aton, may ara kita supposed to be nga anom ka competing group, no? But then bangod sini nga quizzes, naintindihan gid naton nga ang nagatubong diri, ang naga-spearhead sa activity amo ang aton nga Department of Education, fully supported by our liga ng mga barangay. Bottom line, tanan nga mga barangay diri involved, no? Kag ang naga-contribute diri, ang nagatubong in terms of financial aspect at ang aton niya 48 barangays. So ginatan-aw man naton, no, nasa kamahalon sa pliti sa salakyan kag ang aton iya nga mobilization apektado kita katama. Tati ang most likely kung practice ang kabataan kinahanglan naton sa lakyan. Mag-practice ang kabataan kinahanglan naton ng food, ang pamahaw nila, everything magasto kita. So gin-trim down namon ini from supposed to be 6 ka competing group, naimo na lang siya nga duwa, no? Hopefully by next year kung makarecover kita kabay patani matapos na ini-crisis sa Middle East, matigayon naton nga maka-full swing kita sa aton activities kag maka-recover makita sa ginasupran naton niya kakulangon sa resources kag kamahal sa katong ginaantos sa aton nga pamumuyo. Ayun. Mayor, na-mention mo man kay ina, may ara kamo nga hiwaton nga adlaw sa mga mangunguma. There will be an agriculture exhibit and food cues display. Pila ka adlaw nga magalawig ini kag pila ka mga mangunguma. Ginalauman naton magapasakop sa sining aktibidad, Mayor. Ang adlaw sa mangunguma naton, actually ang aton nga agro exhibit nang umpisa pa nagligad pa nga mga inadlaw, no? And ang pinaka-highlight nila is was, no? Kag may ara kita nga food kiosk man nga actually na ano na siya naobra na siya. Kaya ang invitation naton supposed to be na pulo ka adlaw. So nag-decide man sila although tatlo lang ka adlaw, then iplastar na nga daan nila yung mga food kiosk kag ila yung mga exhibit dira, no, sa aton banwa. So makita naton nga sapayan sang kakulangan sang aton yang pundo, but then sa pagbinuligay sa mangunguma natigayon gid na mangin madinlag-on ang aton nga aktibidades sa adlaw iya sang mangunguma. Ayun, so bisan wala pang opening salvo ang aton sining nga mga kauturan nga magabisita sa tubungan, mahimo gid makatilaw kag makabakal sa mga produkto sang banwa iya sang tubungan. Okay.
So magluwas dira may ara man kita produkto nga lokal pareho abi sa mga souvenir items na himo mismo diri sa aton nga mga kasimanwa diri nga tubunganon, no? Kag of course may mga local products kung kita parehas sa pagkaon and of course gina-promote pa namon actually ang amon nga linakpang, no? Ina mo lang isa ka sa pagkaon nga diri mo makita sa bato sa tubungan. Ayun. Mayor, you also mentioned about the government service caravan and may ara man sang job fair nga hiwaton sa Banwa sang Tubungan. San o ini Mayor kag pila ka trabaho ang ginalauman naton nga buksan sa sining aktibidad? Ang inaya nga schedule sa palabuton nga Abril 29, no? Halin alas 8 hasta alas 2 sa hapon. Balidungan ini Mayor ang government caravan and at the same time ang job fair hiwaton dira sa inyo Banwa. Yes, so dungan ini siya, no? Kay kina-invite naton ang mga private companies kag ang mga international companies nga nag-recruit sa aton nga mga OFW kag at the same time ang mga national government agency nga maghatag sa ang serbisyo sa atong mga pumuluyo diri sa Banwa sa Tubungan. Ayun. Mayor, to clarify lang ang ining aktibidad sa 29 para lang bala ini sa mga taga-tubungan o kung bukas man ini sa mga residente sa mga kaingod nga kabanuhanan. Bukas gid ini sa tanan, no? Kay ti amo na kanang isiling naton madihon ang Banwa naton sa tinaga nga tubo, no? So ibang Banwa sa Tubungan may ara activity nga makatubong man sa atong kaiping nga kabanuhanan, then welcome gid ang tanan sa musili nga aktibidades. Kay ti oportunidad man ni siya kay ti naintindihan man naton na kung kita yang magkadto sa aton yang national government agency may pamasahe pa kita, may pagkaon pa kita, may spend. So diri no, oportunidad na nila na ma-minimize ang gasto nila kag masapat man ang pila ka mga concern nila kag mga kinahanglanon yung gusto nila ma-avail ng mga services sa aton national government agencies kag sa aton yung mga companies na nag-hire sa posibleng mga employee nila. Mayor, we also heard nga may ara kamo siyang hiwaton nga awards night. Sunday sino bala ang padunggan sa sining aktibidad? Sa aton nga awards night, no? Ginatagaan naton sa award ang mga outstanding achievements ng mga tubunganon, no? Ang aton nga mga young professionals na nakapasar sa aton nga mga board exam, mga bar, civil service career relationship examinations, kag tanan nga national international winners sa sports, cultural kag academic na talent, no? In the course of mga skills competition nga may pinasahi nga kadalagan sa ilaya nga career, distinguished career accomplishment. Ayun. Mayor, we are celebrating, as I've said, Gaina, no, you are celebrating siya nga 88 na katuig nga emancipation sa inyo sining nga Banwa and the 25th nga Tubong-Tubong Festival. Kung balikan naton, Mayor, ano na bala ang nalabot kag ano pa ang plano nga labuton sang Banwa sang Tubungan? Siguro, no, top and foremost, gusto ko gid magpasalamat man sa nauna naton nga mga lideres, no? Particularmente sa nagpanikasugid mas parang Banwa sang Gimbal sa Banwa sang Tubungan. Kay sa sulod sa 88 anyos kadamo sa mga achievement o kung kadalagaan nga nabaton sa atong Banwa, and of course, no, sa akon termino, no, nanging klaro sa aton nga nakakuha kita sa pinakamataas nga award na winning na tawag naton nga STLG award, no? And of course, ini siya pamatuod nga nag-deliver kita sa ginatawag nga effective and efficient service delivery sa atong pamuluyo. And of course, may araw kita, no, nangin awardee makita sa Excel Awards. Kag ang pinaka-importante diri sa subong
sa Banwa sa Tubungan. I don't know if may ara ka mo ideya. Kay ti, ang pinaka-worst nga sitwasyon abi namon, no? Kay ang Banwa sa Tubungan, sa una, hindi mo ini siya makilala. Kung may nakabati man sang Banwa sa Tubungan, ang sunod nila nga pamangkot, din ina siya. Hindi nila mabalaan. And then, in addition, kung makabalo sila, kung diin ang Tubungan, mahambal ina sila dayon, okay, Tubungan. Amo ina ang Banwa nga damo sa ginatawag na IPA. No? Now, ang success, kay ang Tubungan, sa payan sa affected kami sa ginatawag nga insurgency, no? Nangin mataas ang impluwensya sa ginatawag nga CPP-NPA diri sa among Banwa, pero sa subong, I'm proud to say nga ang implementation sa NTF-ELCAC ninatawag, no? Na nalabot namon na nangin peaceful ang Banwa namon, and naka-surrender na ang tanan nga mga rebuilding at Tubunganon. And nangin awardee kita sa ginatawag na parangal, no? NTF-ELCAC Gawad Parangal. Balon, isa kita sa mga recipient sang award nga ina, it's because nga nangin peaceful kita kag nangin insurgency free ang Banwa sa Tubungan. So far amin ang pinaka notable nga nahimo sa aton nga kag napatigayon nato yung patagaan sa nagkaigo nga kalinong kakataw pag sa insurgency ang Banwa sa Tubungan. Mga hindi basta-basta nga mga kadalagan ang nalabot sa inyo sini nga Banwa, and we thank you, Mayor, kag kaupod sa iban pang mga opisyal sa inyo sini nga Banwa for changing the narrative, no? At sakto gid no badamo sa mga lain nga mga association or lain nga mga tinagaan gina-associate before sa Banwa sang Tubungan, but through the leadership kag pinaagi sa pagtubong-tubong sa mga pumulo sang Tubungan na bag-o ang istorya sang inyo iyang Banwa. Mayor, before I throw the last question, aside sa krisis naton sa Middle East, may ara sang pamahog pa sang El Nino. May kamusta, Mayor, ang inyong pagpanghanda sa siniiyang ginapananaw panibag-o nga problema? So far, nakahalang na kita instruction sa aton nga Municipal Agriculture Office, no? Kay aton kita yan nagapreparar kita na daan just like what I did sa aton yung Tubog-Tubog Festival. Instead sa paghibat naton sa napulukan lang i-trim down naton, it's because nga napreparahan naton. The same thing with the possible na pag-strike sang El Nino diri sa Banwa sa Tubungan. Kung sa diin gina-aware na naton yung mga mangunguma kag safe to it kung may mga crops sila pasiguro naton na hindi dako ang damage. It's because dapat maintindihan mo na to, kung alang-alang naging sa chimpo, hindi na kita mag-tell sa pagpananom, kay base, maperde ang aton nga mga nguma. But then sa mga areas nga may kuwaan sa tubig na makasupport o kung makasustain man sa kinanglanon sa aton mga tanom, ginapatigayon ginaton nga mabuligan sila para nga hindi man kita mawadaan diri sa supply sang pagkaon. Kaya tinaintindihan man naton nga kalabanan sa aton nga pangabuhian diri magluwas sa aton gamay nga turismo, may ara makita pinakamayor nga ginakuan sa aton nga pangabuhian amo ang pagproducer sa mga nakalain-lain nga produkto halin sa aton pagpanguma. Ayun. Mayor, lastly, ang imo sining nga mensahe foremost no, sa mga pumuluyo sang Banwa sang Tubungan, at the same time ang imo nga pagpangagda sa tanan nga mga bisita halin sa lokal kag subong man sa mga international nga luyag magtan-aw kag mangin kabahin sang Tubong-Tubong Festival. Una sa tanan, gusto ko gid magpasalamat sa inyo no sa oportunidad nga makahatag kita sa pagpanamyaw sa aton mga pumuluyo. Pero gusto ko gid no ipaibalo sa aton yung mga pumuluyo sa Banwa sa Tubungan nga sa payan sang krisis nga ginasuprer naton subong, ang Banwa sa Tubungan nagapatigayon gid sang nagkaigo nga preparasyon kag hopefully makatibawas kita sa sini nga mga problema nga ginatubang naton.
And of course, sa payan sa kadako sa mga challenges ng sugatan naton, but then ang aton yung tubong-tubong festival sa mga bisita dira sa aton yung mga nag-view sa aton, gina-imbitar ko gid kamo sa among 3 ka adlaw nga selebrasyon alin sa Abril 29 tubtob sa Mayo 1 na selebrasyon sa aton nga tubong-tubong festival. Mapatigayon man gihapon naton nga mapreserbar kag mapaintindi kag mapakilala ang banwa sa tubungan para halin sa aton pagselebrar sa aton nga tubong-tubong festival. Sa tanan-tanan, mabuhay kita tanan kag tubong-tubungan. Madamo gid nga salamat Mayor Roquito Tagsagon, Mayor, sa imo sini nga oras kag impormasyon kag sa pangalagad sa inyo sini nga banwa with utmost dedication. For your works and words para sa bayan, Mayor Roquito Tagsagon, madamo gid nga salamat kag padayon. Okay, thank you very much. There you have it mga biyan, si Mayor Roquito Tagsagon, ang alkalde sa Banwasang Tubungan para sa iya sini nga pagpaambit sa mga aktibidad sang Tubong-Tubong Festival kag ika-88 ka tuig nga emancipation sang ila sini nga banwa gikan sa Banwasang Gimbal. Kagabay nga pinaagi sa sining mas ginpalipot nga programa mahangpan kag maapresyar sa gyapon naton ang kultura kag subuman buhi nga bayanihan sa Banwasang Tubungan. Alas 9:48 sa aga, ginpaambit man ni Mayor nga magluwas sa mga cultural performances nga lauman sa ila sini nga banwa subong nga tuig. Balantayan man ang pagahiwaton nga adlaw sa mga mangunguma. Unsa din bida mga biyan ang mga nanuhay-tuhay nga produkto, utan, prutas kag mga pagkaon, pati mga souvenir items nga proudly made in Tubungan. Kag siyempre balantayan man sa adlaw sang Miyerkules buwas nga adlaw mga biyan, Abril 29, ang hiwaton nga government service caravan kag job fair sa Banwasang Tubungan. Bukas ini hindi lamang sa mga pumuloy sang Tubungan Iloilo, kundi pati na sa mga kaingod nga kabanwahanan sa bugos nga probinsya sang Iloilo. So if you have time mga biyan ha, mag-upod, magbisita, ag mangin kabahin sa selebrasyon sang Tubong-Tubong Festival. Alas 9:49 na sa aga. By the way, kahapon mga biyan sa Banwasang Tigbawan, particularly sa Southeast Asian Fisheries Development Center o kung SIFDEC, formal na nga ginugurahan ang panibag-o nga proyekto sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ini mga biyan amo ang aquaculture feed mill facility na ginponduhan sang BFAR kag SIFDEC. Ini ang may kapasidad nga makaobra sang 5 ka metro tonelada sang barato kag masustansya nga pagkaon sa mga isda kaangay sa bangros pumpano kay iban pa nga isda sa rehiyon. Target sang sini nga proyekto nga mabuligan ang ginabanta 6,240 ka mangisda sa bugos nga rehiyon kada tuig. So we look forward mga biyan nga mangin na operational na soon kag mangin available na sa merkado ang produkto sa sining panibag-o nga proyekto sang DA-BFAR 6 in partnership with SIFDEC sa Banwasang Tigbawan. Alas 9:50 sa aga. Way na kita sang oras nga nabilin sa aton sining nga pagpangalagad. Diri na gilamang kuto mga aton nga edisyon sa mga adlaw sang Martes, Abril 28 tuig 2026. Siliwat nagapasalamat gigidag kay Mayor Roquito Tagsagon, ang alkalde sa Banwasang Tubungan, for joining us this morning sa aton sining pagpangalagad. Kag sa imo nga nagaupod sa aton sining nga edisyon sa mga adlaw sang Martes. Thank you so much, Kit. Ulop na kita buwas, same time, same station. Sa panibag-o naman nga edisyon sang aton sining nga pagpangalagad. Sa ngalan na gilamang sang akon mga katuwang technical, Mr. Rochelle Jones Sotahero sa studio.
kag Mr. Jeffrey Bitita sa transmitter. Ako naman ang inyo nangin alaga, JP Herbas. Manamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.